From this to this. Opo, nag-abroad na yung nanay ko. Kahit ayaw namin siyang umalis, pero kailangan. Ang masasabi na lang talaga namin mag-ingat siya doon. Ganito pala yung pakiramdam kapag iiwan ka ng nanay mo. So eto nga ang aga kong gumising. Kailan ba ako nakatulog ng sobrang haba, no? Hindi na nga ako nakaligo, kaya dinala ko na lang sa makeup. Aminin nyo, hindi naman halata. So eto nga kaming lahat nalulungkot na sa pag-alis ni mama. At dahil meron pa siyang isang araw, naisip ko papakilay ko si mama. Last year pa niya kasi nire-request sa akin, kaso na-busy kami sa bahay. Binigyan nga kami ng sampalok nila Chawot, hindi ko naman in-expect na ganito kaasim. Mas maasim pa sa kilikili ko. Sabi ko kay mama, lahat ng gusto niyang ipagawa, sagot ko na. Pinangako ko kasi sa magulang ko na kapag nagkapera ako, never ko silang titipirin. Kasi nakita ko yung sakripisyo nila na kahit walang-wala kami, nakakakain pa rin kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi ko nga napansin, nandito na pala kami sa House of Brown. Akala ko nung una, pangkilay lang ang meron. Opo, meron din silang lip tattoo. Hindi na nga kami nagdalawang isip, kinuha na din namin to para lalong gumanda si mama. At dahil yung gitera ko, ayan, nakisali na rin ako. Sa totoo lang, kapag hindi talaga ako naka-lipstick, ang putla talaga ng labi ko. So ayan, nilagyan kami ng cream na pang anesthesia. Ang bait nga ng owner kasi binigyan pa ako ng regalo. Halos lahat ng namimit ko na owner, napakabait. Kaya isa sa mga motto ko sa buhay ay be kind to others. Kumbaga, hindi ka lang mabait kung saan ka nagbe-benefit. Huy, sino tinamaan? So eto nga, sinalang na kami dito at nakita ko kung gaano kaputla yung lips ko. Nilagyan na din ng anesthesia yung kilay natin para mamaya hindi na masakit. Nilagyan pa nga ng plastic para ba akong mina-microwave. Medyo kabado 20 nga ako kasi first time ko magpapalip tattoo. Meron kasi ako napapanood sa TikTok na namamaga yung labi nila. Ang sabi naman nila madalang lang daw mangyari yun at tolerable naman daw to. Pero in fairness, kinaya ko yung sakit. Kasi mas masakit pa rin yung hindi ka crush ng crush mo. Aray ko! Gusto daw ni mama na color red daw yung shade niya. Para at least kapag lalabas daw siya hindi niya na kailangan mag-lipstick. Yung pinili ko pala na shade ay color pink. Sabi ko sa kanila ayoko na makapal kasi gusto ko magmukha pa ring natural. At grabe, ang ganda ng paggagawa ng lip tattoo ko. Magpipil pa nga to ng 3 araw kaya malalighten pa yan. O diba, kakis na lang talaga ang kulang. Hoy, hindi gaganon. Parang mas gusto ko yung shade ni mama. What if paulit ko yung sa akin? Hoy, hindi pwede. At eto na nga, sisimulan na yung kilay ko. Actually, sa kanila din ako nagpagawa last year. Pero kahit 1 year na yung nakalipas, maganda pa rin yung kilay ko. Kumbaga, retouch na lang ang gagawin sa akin. Kaya kung gusto nyo ng natural tapos hindi makapal, mag-ombre kayo. Kung itatanong nyo sa akin yung level of pain, it's 2 out of 5. Oh, English yun ah. Pero masasabi ko talagang mahirap maging babae. Kasi kailangan mo laging magpaganda. Kaya dapat wag tayo mag-settle for less. Basta ako, hindi ko na siya hihintayin. Hahayaan ko na lang siyang dumating. And this is the result. Opa, gigising at maghihilamos ka na lang talaga. Kumbaga, walk up like this na lang ang atake natin. At eto na nga, ipaprank natin si mama ngayon. Sabi ko sa kanila, kapalan nila yung kilay ni mama. Pero dahil nagmana ako sa kanya na people pleaser, kahit ayaw niya yung isang bagay, sasabihin niya okay lang siya. Pero makikita mo sa mukha niya na hindi talaga siya masaya. Happy din ako kasi nagustuhan ni mama yung labi at kilay niya. So ang next destination natin ay pupuntahan natin yung Kamarites ng nanay ko. Naghanda kasi sila dito para sa despedida ni mama. Alam niyo naman, kulang yung oras sa amin kaya sila na yung nagluto. Ang sabi pa naman sa akin, bawal daw ako kumain ng maanghang. Pero dahil matigas ang ulo ng ate nyo, ayan, pinilit pa rin. Kaya naramdaman ko tuloy yung hapdi. At syempre, pupuntahan naman natin yung old house. Grabe, ramdam ko na talaga na aalis na yung nanay ko. Wala na magwawalis, maghugas ng pinggan, maglalaba, kasi kami na ang gagawa. Hindi ko tuloy ma-imagine kung anong mangyayari sa amin kapag umalis na si mama. Pinuntahan din pala namin yung puntod ni kuya kasi baka magtampo. Sa totoo lang, pupunta si mama ng Japan. Kasi naman malapit na mga anak yung ate ko at wala talaga siyang kasama dun, kaya kailangan nandun si mama. Kung alam niyo lang, nagpipigil talaga ako ng luha dito. Pero hindi na rin napigilan ni mama, napaiyak na din siya. Aminin niyo man o hindi, syempre nasanay na talaga si mama dito sa Pilipinas. Lalo na naninibago pa siya sa bagong bahay tapos aalis na siya agad. Mamimiss ko tuloy yung luto ng nanay ko. Literal na good luck talaga sa amin. Nanay ko! May oras ka pa para umuro. Ayun lang, bye!